Papurihan natin ang ating mapagpala at makapangyarihan at lubhang mabuting Diyos sa umagang ito. Tinitingnan ko po yung inilalagay ng ating committee sa audio. Sa pangalan po ng ating minamahal na konferensya, ang Southern Tagalog Conference, ay ipinaabot sa buong kapatiran ng UCCP McGill Memorial Church ang masaganang daloy ng biyaya at pag-ibig ng dakilang Diyos. Muli po ay sama-sama tayo sa isang natatanging pagtitipon. This is a party, God's party. Hindi ho ba? Ay, iisa sumagot, yes, mahina pa, nahiya. This is God's party. Hindi ba tayo nagtitipon sa isang layunin para sa Diyos? Ngayon po ay pagdiriwang ng Trinity Sunday. Ang Trinity Sunday ay ipinagdiriwang ng mga iglesia, ng mga simbahang Kristiyano. Hindi lamang tayo mga ebangheliko, simbahang Kristiyano na naniniwala sa Trinity. Hindi lahat ng simbahang Kristiyano ay naniniwala sa Trinity, mind you mga kapatid. Trinity Sunday is celebrated right after Pentecost Sunday. At last Sunday ay ipinagdiwang ng ating iglesia ng buong sangkristyanuhan ang Pentecost Sunday. At hindi ko nabibigyan ng paliwanag ang Pentecost Sunday dahil inaasahan kong ito ay nabigyang pansin ni Pastor Junwell ng nakaraang linggo. So, mga kapatid, sa UCCP McGill, titingin ako dito sa aking kanan, sa kaliwa, and especially sa McGill Memorial Church Choir. It's nice to be back sa McGill. At isa po sa functions ng conference minister ay ang mga iglesia na pansamantalang walang pastor, o yung pamalagiang walang maidestino, ay ang inyong lingkod. Kasama po yun sa trabaho ko. At kung hindi po ako makakapunta, ay kinakailangan magdadala ng mensahe, lalong higit kung Communion Sunday o may kinakailangan pagdiriwang ng buhay at ng sakramento. Kaya po kuminsan ay kahit sa liblib na pook, ay ako'y kinakailangan magdala ng sakramento. Pero parang first time ko magdadala ng sacrament sa isang tulad ninyong malaking simbahan. Ako'y laging sa bundok So ito'y isang biyaya ng Diyos. Muli kong nasilayan ang inyong mga beauty. Yung mga old-timers din yung matatagal kong kilala nung simula ako'y maliit pa, ay sila pa rin yung masisigasig. Maalab ang pagnanais ng mga kasama. Hayaan po ninyo kayo mainitan. Dahil ipinagdiriwang ngayon ang banal na espiritu. Ay ang banal na espiritu ay mainit sa ating katawan. Nadarama ba ninyo? Hindi ata kayo naiinitan. Doon sa hulihan, naiinitan po ba kayo dyan? Mainit That's the power of the Holy Spirit. Alam ba niyo mga kapatid? Nakikita po ninyo itong aking estola? Isang ibon, dog, at isa, apoy. Apoy! So ano po ang apoy? Malamig sa init? Mainit. Kaya kayo iniinit ngayon. Dahil sa katotohanan nang dumating sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo doon sa Pentecost Sunday, ang sabi ng Panginoon, maghintay lang kayo dyan, darating ang aking kapangyarihan sa inyo sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Nainitan sila, although humaginit ang hangin. So mga kapatid, hindi po yan ang sermon ko ngayon, tungkol po sa Trinity Sunday. So, inaanyayahan ko po na samahan ninyo ako sa pagdulog sa Diyos sa ating pagbubulay na kanyang banal na salita. Tayo po isang daling manalangin. Tunay nga, dakilang Diyos ng aming pangunawa ay limitado. Subalit kami nagtitiwala sa iyong mapagpala at banal na pagkilos
sa buhay ng bawat isa sa amin, kaming mga nakaupo dito sa loob ng UCCP Magil Memorial Church. Nabibigyan mo po, Panginoon, kami ng sapat na pangunawa sa sinasabi ng iyong banal na salita. Ganon din, ako pong iyong abang lingkod ay sumasamo sa iyong maging karapat-dapat nawa ako na maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ng pagbubulay ng iyong salita sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesucristo. Mga kapatid, hindi ko po alam kung malinaw doon sa likuran. Today is Trinity Sunday. Hindi po ako sanay pang gumawa ng PowerPoint Especially, hindi ko alam kung makikita dito yung ginawa kong kulay ng PowerPoint. Ang ibinigay ko pong pamagat ng ating pagbubulay sa umagang ito, as you can see in the screen, ay, you've got the power. Meron ba kayong power? Wag lang ang power ng Rexona. You've got the power. Now, use it. And the choir is using their power. So, pamamagitan nyo inyong tinig na ihahandog sa Diyos. Mga kapatid, kay Jesucristo, ang buhay ay isang paglalakbay. Kayo ay naglalakbay habang nabubuhay, ako'y naglalakbay, tayong lahat ay naglalakbay sa mundong ito. Talos po nating lahat ito. Ang ating buhay Kristiyano ay isang paglalakbay na tayo ay binigyan ng Diyos ng isang napakabuti at napakagandang pagkakataon upang tayo maging discoverer. Habang naglalakbay tayo ay nagkakaroon ng pagtuklas o pagdiskubre sa Diyos. Hindi po ba? Habang kayo'y iba-ibang problema dumarating sa buhay, lalo nating nadidiskubre kung sino ba ang Diyos sa ating buhay. Kung saan tayo nilikha ayon sa kanyang wangis. Napansin po niyo yung una kong binasa kanina ay tungkol sa paglikha sa sulat ng awit. So, isa sa sabihin na nating doctrines o doktrina ng UCCP, ayon sa ating binabasang kapahayagan ng pananampalataya ng UCCP, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. May tuturing na ang pinakamaganda at pinaka-exciting na karanasan ng tao ay magkaroon. By the way, ano kaya ang pinaka-exciting na karanasan sa inyo? Ano ho? All of us, meron tayo nun. May tuturing na ang pinakamaganda at pinaka-exciting na karanasan ng tao ay ang magkaroon ng pagkakataong masilip kahit konti lamang ang hiwaga ng Diyos. The mystery of God. Nasilip na ba natin kahit katiting? Pagsilip ay nangangahulugang konti lang ang tingin. Ha? Kagaya ng mga kapatid natin at mga kababayan nating Chinese. Anong sabi? Meron po ba dito mga Chinese? Si Ate Evelyn. Sabi lang sa mga negosyanteng Chinese ay, liit mata, laki kita. Liit mata, laki kita. Maliit ang mata nila, pero sa negosyo, malaki ang kita. Subalit, sa ating buhay, bilang mga mananampalataya, it is very exciting na masilip natin kahit konti the mystery of God. Ay sabihin naman ng kabataan ay, ano ba yung sinasabi ni CM? May mystery pala ang Diyos. To capture a glimpse of the mystery of God. Ang pagtuklas na ito ay dumarating sa ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng pagkukwento at mulit-muling pagkukwento ng ating buhay, ng ating mga karanasan sa pag-ibig ng Diyos, ng ating mga karanasan sa dakilang manlilikha, ng ating karanasan sa Diyos ng kabutihan at kapayapaan. Naliligayahan tayong ipagsabi ang lahat ng ito. Hindi po ba? Ang sarapi istorya ng sarili ay ako, ay ako, ay ako. Ano ho? Kung ang isang tao ay gustong-gustong magsabi ng kanyang kwento ng buhay, tingnan nga natin yung PowerPoint ng mga kabataan. Sa kwento ng buhay, of course, ang taong gustong magkwento ng kanyang buhay
ay gusto niya magsalita. Ano pa ang gusto niya gawin? Magsalita at magsalita. Hindi ho ba? Para bang hindi ka makasingit? Ay gusto niya ikwento siya ng kwento ng kanyang buhay. Huwag kang tatabat o sisingit, masisira ang kanyang mood. Ano ho? Ang taong gustong-gusto magkwento ng buhay ay mayroon siyang pangangailangan sa mga sandaling iyon. Anong pangangailangan niya? Pangangailangan niya na magkwento ng kanyang buhay at ng karanasan. Yun ang need niya noong sandaling iyon. Sa pamamagitan po ng ganitong gawain ay natutuklasan nung nagkukwento kung sino siya talaga. Kung ano talaga siya. Marahil nga po ay ito ang dahilan kung bakit ang mga kabataan, taas nga ang kamay dyan ng kabataan. Ayan, salamat, maraming kabataan sa ating iglesia. May mga susunod na sa ating mga mapuputi ng buhok. Ano ho? Sa choir, may kabataan pa ba? Meron naman, may susunod pa rin. Ano ho? Ay marami yata ho doon ay nagpapaitim ng buhok. Mga kapatid, pansinin po natin ang ating mga anak. Halos hindi mo matawag sa bahay. Bising-busy. Tama ba mga kabataan? Kinakaliw na ang daliri, kate-text. Nagagalit na si mami dahil hindi na matawag. At kahit nasa loob ng Magil Memorial Church, nagsesermon na si pastor, ay nagte-text pa. May nagte-text ba dyan? Ay, i-text nyo na lang. Ay, si C.M. Rachel ang aming preacher ngayon. Yun na lang i-text. Mamaya na yung I love you-han. Kung minsan madadapa o masasagaan na ng sasakyan, text pa rin ng text. Alam niyo po kung bakit? Kasi kwento siya ng kwento. Nandun pa siya sa mood na nais niyang magkwento ng kwento. At sa pagkukwento niyang ito, ay nagkakaroon siya ng pagkakataong madiskubre ang kanyang sarili mismo. Kailangan niyang makilala kung sino siya. At kung hindi natin hahayaan yung mga nagte-text at kwento ng kwento, kung ating sasalansangin, ay alam ba ng kabataan sasalansangin, kung ating hahadlangan, ay baka malimutan nila ang kanilang sarili. They will go to oblivion. Kung kaya, napakahalaga po para sa mga Kristiyano na maisabi ang kanilang kwento tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo ng paulit-ulit. Kung minsan nga lamang po mga kapatid ang nakalulungkot, gustong-gusto nating ikwento ay yung mali ng iba. Ano ho, ay kay sarap magkwentuhan. Ano ho, pero subukan natin, mas masarap magkwentuhan at sabihin kung paano tayo'y pinagpapala at iniingatan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Salamat. So, simula mamaya, pagkatapos ng simba, hindi na tayo magkukwento ng mali ni kumare, ng mali ni kung sino-sinong tao. Ha? Ng mali ng mga kaibigan at kung sino-sino pa. Kundi ang kabutihan ng Diyos at kabutihan ng kapwa ang ating babanggitin ng ating mga labi. Mga kapatid, mayroon din tayong pangangailangan na sa tuwi na ay alalahanin kung sino si Jesus sa ating buhay. Do you really know Jesus? Yes, thank you. Gayon din kung sino tayo, sapagkat maging ang Ebanghelyo ang banal na salita ng Diyos, ito po ay nagsasabi tungkol sa ating buhay. Tingnan ko nga kung ilan ang may dalang Biblia. Taas nga ang kamay ng Biblia. Salamat, maraming walang dala. Sapagkat sa linggo, na ito pa ho ako, ay magdadala na kayo. Ano ho? Para ho hindi amagin sa inyong bahay. At baka matagal na naka-display sa inyong altar. Kung kayo may altar sa bahay, ay panay alikabok na. So, mapipispisa naman ang alikabok. Ano ho? So, maganda mga kapatid, ang ating Biblia ay laging kilik upang sa ganon ay maubos agad sa bahay yung ating Rexona at bibili uli. Ano ho? So, mga kapatid, ang banal na kasulatan ay ito'y tungkol din sa kwento ng ating buhay. Sa ating pagkukwento ng ating mga karanasan, sa tuwi na kasama rito ang Diyos. God is with us. Is God with you?
Uy, sa hulihan lang may sumagot. Huh? Is God with you? Yes. Salamat. Sa hulihan pa rin malakas. Ano, mga kapatid? Is God with you? Yes. Ayun. Salamat. May sumama naman sa inyong mula doon. Ano? Sila naman, is God with you? Yes. Ay, talaga mayayain sila. Ano ho? Ay, choir naman, is God with the choir? Yes. Ayun. Baka matatatloy, ang lakas naman. Aba, ano Kuya Ben? Mga kapatid, sa lahat ng karanasan dumarating sa ating buhay, God is with us. Sa pamamagitan nito'y natutuklasan natin ang tunay na buhay, kung anong tunay na buhay mayroon tayo. Ano ba talagang buhay mayroon ako? Mga kapatid, nagdiriwang po tayo ng linggo ng Trinity o Trinity Sunday dahil nagkukwento tayo ng ating buhay na may kaugnayan sa Diyos. Kita po ba yung picture doon? God is with us na may kamay? Aninaw po nyo? Ang kamay ng Diyos ay nakasabit sa ating kamay or ang ating kamay ay nakasabit sa kamay ng Diyos. Nakahawak. Ito ay tungkol sa kung paano natin nalaman, nakilala at nadama ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, ang kwento tungkol sa Diyos ay hindi nakatigil. Ha? Hindi static ang kwento ng buhay natin kasama ang Diyos. Ito'y active. Very, very active. Ito ay kwento na kumikilos, sumusulong, gumagalaw. Dahil ang Diyos ay isang hiwaga. Dahil tayo bilang mga ebangheliko ay naniniwala sa isang Diyos, ano pa? Paborito ko po yun. Sa totoong Diyos, ikatlo, the third and the last, sa buhay na Diyos. Buhay bangin yung Diyos? Of course, yes. Kaya tayo naririto, buhay na buhay tayo, buhay ang iglesia ng UCCP Magil, buhay ang ating mga pamilya, whatever challenges and problems ang dumarating sa ating buhay, tinatanggap natin dahil tayo buhay, ay kung ayaw nyo ng problema, ay gusto natin St. Peter. Hindi po ba? So, the more we have problems, the more it means we are active and God is with us. Ang Trinity o tatlong persona ay isang simbolo o imahe. This is a metaphor kung paanong nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Ang ating pong binasa mga talata mula sa Biblia ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ma-explore ang karanasan sa buhay na kasama at nadarama ang presence ng Diyos. Presence. Nung munti pa akong bata, hayaan nyo tanghatanghaliin tayo at baka ako hindi na ulit makumbida rin ay naririnig ko lagi ipinapanalangin ng aking mahal na ina. Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong banal na presensya. Ang pagkaalam ko sa salitang presence o presensya ay di na diyan. Ano, are you present? Ay, espiritu yata nakaupo doon. Ano ha mga kapatid? Sabi kayo, nasaan kaya ang banal na espiritu? Ay, sabi ng nanay ko ay, yung presensya. Hindi ko naman makita. So mga kapatid, kasama natin at nadarama ang presence ng Diyos. Nasaan kaya yung presensya ng Diyos? Malabo yung picture. Sa susunod, mag-aaral akong gumawa ng PowerPoint. Nakita din eh. Pansin po nyo yung taong nakaganyan? Can you see? Yes. Siya ay humihingi ng presence ng Diyos. How about us? Do we need the presence of God through the empowerment of His Holy Spirit? Taas nga natin mga kapatid ang ating kamay at hingin natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, sa ating puso. Like the picture. Salamat po. And I do pray sa kalagitnaan mismo ng iglesia ng UCCP Magil, not only in our hearts, ang presence ng Diyos ay nandiyan. Ang mga talata na ating binasa ay nagsasalita sa kalagitnaan ng ating buhay tungkol sa Diyos na lumikha ng pagkalinga at pag-ibig. Maging sa malawak na karanasan ng buhay
na mayroong kalungkutan. Lahat po tayo may kalungkutan. Karanasan ng buhay na maraming alalahanin at kaguluhan. Ang gulo-gulo naman. Ano ho? Ito rin ang nagsasabi sa atin tungkol sa Diyos na aktibong kumikilos, nagmamahal, at nagmamalasakit sa buong sangkatauhan. Ang Diyos na walang limitasyon ang pag-unawa. Maraming nangyayari sa ating buhay na hindi natin kayang unawain. Palagay ko ay tayo ay sama-sama doon. Bakit kaya nangyayari ito? Laging bakit? Why? At ginamit ko ang malaking tanong na yun na why? Nagpalibot ako ng sulat sa maraming tao. Ginamit ko ang tanong na why? Nang anak ko ay tampalasanin ang buhay. Tinanong ko ang Diyos, why, Lord? So, sa buhay natin, marami tayong bagay na hindi kayang abutin ng ating kaisipan. Subalit, ang Diyos ay walang limitasyon ang pag-unawa sa lahat ng kaganapan sa ating buhay, maging sa kaganapan sa iglesia at sa buong mundo. Para kay Apostol Pablo, yung sinulat niya para sa mga taga-Roma, kahit ang mga kahirapan, pagtitiis, at kaguluhan sa buhay, ay nagpapahayag rin ng pag-ibig ng Diyos. Lakit ang banal na pagkilos sa buhay, kasama ang kanyang the saving grace of God. Dahil tayo ay mayroong solidarity with Christ. Kinakikitaan tayo ng buhay na katulad ng kay Kristo. Makikita natin na naranasan ni Apostol Pablo ang makapangyarihang pag-ibig sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang pag-ibig, kapayapaan, at kaligayahan ay nadarama. Do you have the love, peace, and joy? Yes. Bakit kayo ay naririto? Bakit pag linggo ng umaga, kahit alam nating huli na tayo sa pasimula ng worship, still nagmamadali tayong pupunta sa simbahan. Dahil we have the love, peace, and joy mula kay Kristo. Bakit banas na banas, init na init? Tayo ay nagpipilit pa rin makasama ng ibang mga mananampalataya. Habang ang relasyon o pakikipag-ugnayan ni Apostol Pablo sa ating Panginoon Jesucristo ay lumalago, umuunlad at yumayabong, tinanggap niya ang masaganang anyaya. Merong patutunguhan ang kanyang relasyon sa Panginoong Jesucristo patungo sa mayamang spiritual life. At tayo ay ganoon din. Mga kapatid, maaaring nararanasan natin ang hiwaga ng presensya ng Diyos tulad ni Apostol Pablo. Maaaring tayo nakaupo lamang sa tabi ng ating bahay na tayo ay tumitingin sa kawalan, pero nadarama natin ang presence ng Diyos. Maaari din namang ikay nakaupo sa isang mahal sa buhay na malapit ng malagutan ng hininga. Sa iyong pagpatak ng luha, nadarama pa rin ang presence ng Diyos. Ang hiwaga at kapangyarihan ng Diyos ay nandun rin sa mga maliligaya at masayang sandali ng ating buhay. Bakit? Ano pong mga events sa ating pamilyang tayo naliligayahan? Maaring may bagong apo, maaring may nag-graduate sa pamilya, maaring may nag-birthday, whatever celebrations. Ang lahat ng ito ay nagdudulot sa atin ng dagdag na pag-unawa na ang Diyos ay kumikilos, nagtatrabaho sa ating buhay. Alaban natin, tayo lang ang trabaho ng trabaho. Ay tinatrabaho lamang natin ay yung ipamimili sa palengke at ipapang-mall. Ano ho? Pero ang Diyos ay lahat tayo'y kanyang ipinagtatrabaho. Ano? Walang humpay. Dahil God is present in our life. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan na ating binasa, naranasan at natutunan ng mga alagad ng Panginoong Hesus ang tungkol sa pangako ng banal na Espiritu. Pangako niyang pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Dumating na ba sa ating buhay ang banal na Espiritu ng Diyos?
Tayo po'y laging umaawit. Anong inaawit natin? Na inaawit din na ating mga kapatid na Roman Catholic. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Inaanyayahan natin ang banal na Espiritu ng Diyos na dumating sa ating buhay. Dumating na po ba? Ay, katagal naman. Tagal ko nang nananalangin, ang banal na Espiritu ng Diyos ay dumating sa aking buhay. Upang sa gano'y ako naging mabait. Salamat, mabait na ako ngayon. Ano ho? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesus, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Ito'y pangako ng Panginoong Jesucristo para sa atin. The Spirit gives us the honesty and courage to see all the consequences of our actions. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ito. Sa mga sandali na ating pagdinilay, sa ating mapagpakumbabang pananalangin sa panubay ng Diyos, maging sa ating mga reflections and prayers, nandoon ang presensya ng Espiritu ng Diyos. Mahirap pong manalangin na sa sarili mo lamang. Sabi lang nung iba, ala, ako hirap na hirap manalangin. Kapatid, anyayahan mo munang samahan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Mayroon pong isang patalasta sa television, matagal ng panahon. Yun, ako lang na-inspire na banggitin ito ngayon. Tungkol sa isang may bahay. Kami mga may bahay, kami mababait. Sino ho dito ang mababait na may bahay? Ay, wala yata ah. Ako lamang yata din ang mabait na may bahay. Ano ho? Lahat kami mga wives ay mababait. Hindi ba mga tatay? Ay, walang nasagot, tatay. Ano, ha? Ay, sabihin naman ninyo, oh. Nangangalabit na si ate kay kuya. Ang mababait na mga nanay, lola, ay may ginagawa para kay lolo, kay tatay, kay daddy. Minsan, itong mabait na asawang babae, ay tinuturuan niya ang kanyang asawa, yung lalaki. Anong itinuturo? Tinuturuan niyang maglaba. Ay baka ang nabili ay pambabae yung washing machine ay panlalaki pala. Kaya tinuturuan yung asawa. Ano? Sa amin ay kuminsan ay panlalaki ang washing machine. Mga kapatid, yung kwento ay, ang sabi ng babae ay, ito, ganito, ilalagay mo itong powdered soap, ganyan, ganyan. Sabi ng babae sa kanyang asawang lalaki, and now, you've got the power. Now, use it. Ganyan ang maglaba. You've got the power of surf, ano pa? Of tide. Ay, whatever. Hindi pa ako nagpa-promo. And now, mga kapatid, you've got the power of the Holy Spirit. Now, use it. Ito po ay nagpapaalala sa atin na ang banal na Espiritu ay ibinigay sa atin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang presence sa ating buhay ay ibinigay na. Nasa sa atin na. Gamitin natin ito. Hindi po ito isang kapangyarihan o kakayanan na makasakit ng ating kapwa o gumawa ng anumang bagay na di ka nais-nais. Ito po ay kapangyarihang bigay sa atin ng Diyos upang ating matuklasan ang katotohanan, upang maging malikhain tayo, maging creative, upang maging daluyan ng kagalingan sa mga sugat ng puso at kaluluwa. Ibinigay ito sa atin ng Diyos upang magbigay liwanag sa gitna ng karimlan, to bring beauty into ugliness, to bring goodness into evil, to bring sweetness into bitterness, joy into grief. Naririto sa ating kalagitnaan ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritong banal. Nasa sa ating puso, nasa kalagitnaan ng bahay-sambahang ito, sa kasaysayan at buhay ng Iglesia ng UCCP Magil. Bahagi po ito ng napakaganda at napakaringal na hiwaga ng kahangahangang pagkilos
ng Diyos. Kung kaya ang mga kapatid, kay Jesu Kristo, let us experience God sa ating buhay. Kapatid, you've got the power of the Holy Spirit. Now use it. Let us consume the Holy Spirit. Damhin po natin ang enerhiya, ang kapangyarihan, ang pag-ibig na masaganang daloy ng Espiritong Banal sa ating buhay. Tayo po'y muling manalangin. Sa iyo ang kapurihan o dakila at mapagpalang Diyos, sapagkat sa tuwina kami iyong kinahabagan, na kami iyong pinagpapala, sa pamamagitan pangunguna sa aming buhay, pamamatnubay ng iyong Espiritong Banal. Amen.